beloved Boss Mike Cervera. Si Bato, isama niyo na ako. Dahil ako, isa ako sa sumuporta kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte dyan sa Taiwan. Walang iwanan nga eh. Narinig nyo yan? Naalala nyo ba ito? Naalala nyo ba ito, mga kababayan? Yung tinuturan ni Robin Padilla na siya daw ay sasama kung aarestoin si Bato de la Rosa. Yan daw panata, walang iwanan, eka nga. Talaga. Pakinggan natin, mga kababayan. Gusto ko lang ipaalala kasi naalala ko to dahil dito Teresita Tan sa bubunyag at bagong balita ni Pulong Duterte. Bagong-bago to breaking news na mayroon ng warrant of arrest daw si Bongo. Anytime pwede na daw hulihin. Nako, Diyos ko. Arnold Lopez. Tuloy. TG, RK. Lyra Joy Galvez, ang mga bagong dating. Flor Castellan, wag niyong kakalimutan mag-like. Miss Alma Calvadores. Pasok. Kung huhulihin nila si Bato, isama niyo na ako. Dahil ako, isa ako sa sumuporta kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte dyan sa Taiwan. Walang iwanan nga eh. Sasamahan ko sila kung saan sila. Di ba, mga kababayan? Sasamahan daw niya kahit saan sila Ngayon, eto ho ang nangyari, mga kababayan Pakinggan naman natin yung kanyang sagot nung tinanong siya patungkol dyan. 2 moments later. Nasabi niyo na yun noon, na pag inaresto si Bato, sasama ka. Sasama saan? Sasama saan? Yan, mga kababayan. Kaya sinasabi ko sa inyo itong mga politiko na ito, walang isang salita ito. Bobo na, wala pang isang salita. Di ba? Mga engot-engot na, wala pang isang salita. Kaya alam nyo, naalala ko rin si Bato de la Rosa ganun din naman ang sinabi ni Bato de la Rosa, di ba? Ano sabi ni Bato de la Rosa, mga kababayan ko? Sabi ni Bato de la Rosa, sasamahan ko si Tatay Digong kahit saan naroroon yon. Kung kinakailangan na hilingin ko na magkatabi yung aming kulungan sa dahig, ako ay gagawin ko. Sana pagbigyan daw siya, di ba? May paganong-ganong pandrama si Bato. Lumabas yung warrant. Ano nangyari, mga kababayan? Sige nga. Nagtago ang putang inang kalbo. Kaya etong mga sinasabi ng mga Duterte camp, yung mga nagpapanggap na mahal daw si Digong, puro kalokohan lang yan puro salita lang yan, puro bibig-bibig, puro dada lang, mga kababayan. Hindi talaga totoo Hindi sila seryoso. Kundi pambobola lang sa mga uto-uto. Kasi yun ang gustong marinig ng mga uto-utong mga DDS na concern ka kay Duterte. Diba, Robert J. Travel? Ganon. Winnie Artos, Addictos Rex, Aileen Juben. Yun ang gustong-gusto nilang marinig. Nelson Tulin, Anthony, Shali Rugay. Gustong-gustong marinig ng mga DDS na mahal nila si Digong. Gusto nila yun. Doon nila nauuto yung mga taga-suporta ni Digong. Kita nyo, mga kababayan, binoboto pa sila. Pero, tignan nyo, mga kababayan, ano nang nangyari? Di ba? Katulad nito, isang bobo, si Boyce de Lima, nuknukan ng tanga. Di ba? Na gusto pa niyang ipagkalat yung fake news niya na pinagtatawanan daw ni Putin si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nga magawa ni Digong yan noon. Ngayon, mga kababayan, ang tanong, paano na ngayon itong mga ginagawa na ito? Maliwanag na ho ito na dahil nga uto-uto, tatanga-tanga ang mga DDS, kaya yung gusto nilang marinig, yun ang naririnig nila sa mga, kila Bato de la Rosa, Robin Padilla, Amy Marcos, at kung sino-sino pa. Sumingit pa nga dyan yung mga dating pinklawan na nagsisisiksik dyan, katulad ni Guangson, di ba, mga kababayan ko? Kita nyo si Guangson, kung ano yung gustong marinig ng mga DDS, yun ngayon yung lumalabas sa bunganga niya.
Kasi nga mga tanga yan, mga bobo, mga siraulo yung mga DDS. Yun eh, gano'n. No, nagets nyo? Sino nakagets? Press 1. Oh, nagets nyo, mga kababayan? Naku, mga kababayan ko. Tama na, Robin Padilla. Oh, ngayon, total naman, hinahanap nyo si Pangulong Bongbong Marcos. Ayan oh, Pangulong oh. Oh, kita nyo, naku, wala. Yan ba? Tignan nyo naman oh, ang slow motion. Boss Mike, slow motion. Ayan na, slow motion. Yun! Diba? Grabe naman talaga, oh. Inggit si Sara. Diba? Inggit na inggit si Sara Duterte, putang ina. Yan ba ang pinagtatawanan? Yan ang hirap sa inyo. Tuwan-tuwa na kayo sa mga maikling video nyo. Tuwang-tuwa na kayo sa mga kakapranggot na mga pinagdugtong-dugtong ninyo, mga inisplice ninyo, mga chinani-chani nyong mga video, tapos pagdudugtongin ninyo, pagmumukain nyo, nakahiya-hiya ang Pangulo, samantalang todo ang respeto ni Putin kay Pangulo. Diba mga kababayan ko? Ayan ha. Ayan, buhay na buhay ho. Ha? Oh, ayan oh. Grabe, ang ganda ng ngiti oh. Di ba? Oh, halika. Sabi niya, halika rito, may pag-uusapan tayo. Di ba? Sabi ni Putin, halika, may pag-uusapan tayong mahalaga. Sabi ni Pangulong Bobong, ano yun? Pagtawanan natin si Digong. Pinagtatawanan nila si Digong ngayon, mga kababayan. Ayan. Sabi rito eh. Ayan, tingnan nyo. Sabi niya, halika rito. Ano yun, Mr. President? Pagtawanan natin si Digong, nakakulong. Tapos, mai-impeach pa si Sara ng tuluyan. Makukonvict si Sara. Diba? Ay, grabe. Ay, kaayo. Ayun na. Nagkwentuhan na. Diba? O, paano ngayon yan? Maging proud kayo. Alam nyo mga DDS kayo, mga bobo talaga kayo, mga putang ina nyo eh. Imbis na matuwa kayo sa Pangulo natin, kahit ngayon man lang, no? Kahit sa mga pagkakataon na ganito, maging proud kayo. Alam naman naming mga bobo kayo, salungat kayo na lagi ng salungat sa mga ginagawa ng Pangulo. Okay yun, sige, bahala kayo. Pero ngayon, na dapat naman na inyong suportahan at dapat nyong ipagmalaki dahil siya naman ang presidente. Kahit pagbalik-balik ta rin nyo ang piluka ni Marcoleta, siya pa rin ang presidente hanggang 2028. Suportahan nyo, mga putang ina nyo. Yan, mga kababayan ko, di ba? Eto na ngayon. Grabe, mga kababayan. Talagang kinakadyot, binibengbang ng kamalasan ang kampo ni Sara Duterte. Mike Defensor, hinabla na ho sa Pasig City ng kasong human trafficking. Na nakatagdang magsampa ang NBI ng qualified human trafficking charges laban kay dating Congressman Mike Defensor kaugnay ng ni-raid na KTV bar sa Pasig City. Ayon po kay NBI Director Melvin Matibag, posibleng maisampa ang kaso bukas o kaya naman ay sa darating pang Lunes. Meron ka pang ilang araw, Mike Defensor, para magtago. Pukin ang ina mo. Di ba, Sara de Guzman, eto na ho. Naku, walang piyansa ito ha. Mga kababayan, ulitin natin. Walang piyansa itong kaso nitong obstructionist, itong destabilizer, itong nangunguna para i-destabilize ang gobyerno. Ito hong si Bingot, Mike Defensor, makukulong na! Paano ka ngayon? Yan ang sinasabi ko eh. Tira pa ng tira, di ba? Tirahin mo! Nako, mga kababayan, non-bailable, heinous crime. Siyempre, walang piyansa yan. Ito, pakinggan nyo. Ito na.
O, isa pa. Mga kabrigada, nakatakdang magsampa ang NBI ng Qualified Human Trafficking Charges laban kay dating Congressman Mike Defensor kaugnay ng ni-raid na KTV bar sa Pasig City. Patay, mga kababayan ko, yung bahay Bengbangan po ang tinutukoy. Kamakailan ay ni-raid ng kawani ng NBI sa pangunguna ni Direktor Melvin Matibag mismo. Ito pong KTV bar at doon nga po mga kababayan ay nadatnan ang mga babaeng binibengbang. At hindi lang ho binibengbang kung hindi may nadatnan din na mga parapernalya sa paggamit ng illegal na droga. Mga kababayan, one-stop shop mga kababayan. Ang negosyo ng pamilya mismo ni Mike Defensor. Ihanda mo na yung nguso mo, kaya wet packs mo. Ano ba? Nguso o wet packs? Baka pagka nguso, bumalik yung buka, ha? Di ba, no? Ha? Baka pagka yung nguso, ang ginamit, baka bumalik sa buka. Oo, hindi tayo, oy, alam mo yan, ha? Hindi tayo, ano yan? At walang pasabi. Halika. Ano yan? Wait lang. Ilan to? Ballpen, ha? Oh, maabala lang tayo saglit, mga kababayan, ha? Talagang... Oh, para saan to? Oh, sahod? Oh. Sana all, ha? Oh. Yeah. Ayan, sige. Pakisara. Oh, ayan mga kababayan, ha? Trabaho, mga kababayan, no? Kita nyo, dito ako sa sa studio nagtatrabaho. Nako, mga kababayan, nasan na yon? Nasan na? Bingot! Kakainis si Bingot, no, mga kababayan. Magdala siya ng grasa, sabi ni Michael Alwag. Lisa Quito, Pogito, Addictus Rex, ano ang dadalhin? Ano ibibili nyo? King Tomador, ano? Ano ang inyong ibibiling kay Mike Defensor? Sin Manalo Aichang, Mariana, si Mariana Intapan Tonyal, ano ang ibibili nyo ngayon? Snowflakes kay Mike Defensor! Yari ang wet packs at saka nguso. Ayon po kay NBI Director Melvin Matibag, posibleng maisampa ang kaso bukas o kaya naman ay sa darating pang Lunes. So meron pang ilang araw. Bukas kasi Biyernes, mga kababayan. Huwebes ngayon, Biyernes bukas. Kung maisasampa yan, baka lalabas na yung warrant ng Lunes. O kung Lunes naman, lumabas ang warrant ng Wednesday. O kaya Friday. Uhulihin si Mike Defensor. Kung makakagawa sila ng mga motion-motion, baka sakaling lumusot, hindi pa rin makakalabas ng ilang araw. Kasi walang opisina ng Sabado, ng Linggo, so Lunes pa uli. Matutulog sa kulungan. Ngayon, mga kababayan ko, alam nyo na siguro ang dahilan kung bakit itong mga ito ay talagang nagpipilit na mapalitan ang Pangulong Bongbong Marcos para tuloy-tuloy ang kanilang mga immoral, mga masasamang gawain, mga pandurugas, pagnanakaw, na sila lang ang nakikinabang. Diba? Sabi ni Norman Marquez, may topic na naman tayo next week! Diba? Siyempre, makukulong, may topic tayo. Diba? Nakaw! Grabe ito, mga kababayan. Sige, ano pa mangyayari? Sinabi ho ng NBI na nakumpleto ng ebidensya at kasama umano si Defensor sa mga sangkot batay huyan sa kanilang investigasyon. Nako, mga kababayan, batay sa investigasyon
ng National Bureau of Investigation, abay, sangkot ang nagngangalang Mike Defensor dahil daw di umano, ayon sa ating source, mga kababayan, si Mike Defensor pala, dyan din nag-oopisina. Laka! Talaga ba? Biruin nyo mga kababayan ko, si Mike Defensor daw, dyan din daw nag-oopisina. Kaya, ayon sa NBI siguro, naisip nila siguro na imposibleng walang alam ang nagngangalang Mike Defensor dahil yung anak niya at asawa niya ang siyang mga nakapangalan sa mga negosyo. Na nauna na ho na tinatanggi nila na wala na daw silang alam dyan dahil dinissolve na daw nila yan. Kesyo, matagal na daw yan. Kesyo, binenta na, hindi na alam kung ano idadahilan. Kaya ngayon, mga kababayan kayo, naniniwala ba na wala silang alam? Sige nga ho. Balita ko, may mga ibang mga DDS daw na pumupunta dyan at talaga namang willing-willy daw sila. Diba? Willing-willy. Sino ang hindi mawiwili? Sabi rito, totoo bang may warrant of arrest? Si Bongo, from ICC, sabi ni Infinity, adjust mo yan sa unahan, nando doon, ha? Lahat na sila, binebetchot-betchot at binibeng-bang-beng-bang na ng kamalasan. Dagdag pa ni Matibag, ang kasong isasampa ay non-bailable o walang piyansa. Alaka! Yan na mga kababayan, sabi ko na eh. So kahit anong oras, kahit anong oras ito mga kababayan, pwede na hong damputin kung ito ay masasampahan ng kaso. Dahil pag sinampahan ng kaso si Mike Defensor, wala na, tapos na ho ito. Mabubulok na sa kulungan si Mike Defensor. Si Sara lang ang inaasahan na makaligtas siya. Mga kababayan, si Sara Duterte lang ang inaasahan na makaliligtas sa kanya. Paano ngayon si Sara nanganganib din. Si Sara may impeach din. Nakaw! Yari na! Tapos ang maliligayang araw ng lahat ng mga ito. Kaya ho nagti-triple time si Mike Defensor. Oo, nagti-triple time si Mike Defensor sa kakapanira kay Pangulo. Kaya kahit yung mga marites, pinagpapatulan ni Mike Defensor kahit magbayad ng tagli 5 milyon. Ngayon, ang tanong, Addictus Rex, naniniwala ka ba na haharapin niya? Ito ay hindi na magpapakita. Ito ay magtatago na. Ito ay tatakbo na. Ito ba ay sasama na kay Bato din? O magtatapang-tapangan? Kayo, ano masasabi nyo? Ako, naniniwala ako, magtatago na si Mike Defensor. Paano na yung mga ralihista? Ito ang problema. Paano na kayong mga marites? Mawawala na yung handler nyo. Yari kayo ngayon. Baka nakakalimutan nyo, patong-patong ang mga kaso ninyo. Perjury, libel, ano pa? Ang dami niyan. Kay Trillanes pa lang, kay Dilema pa lang, at marami pang iba. Maging kay Megastar, lagot kayo. Kayo na ba ang mga bagong tatawaging taong labas? Sila na ba ang bagong tatawaging mga taong labas? Ito yung mga mga kababayan, mga bandido! Our beloved Boss Mike Cervera!